Tama yung pinindot mo, bossing. Hindi ka nagkamali. Kung bago ka lang dito, balik ka sa part 1. Doon ka magsimula, bossing. At sa mga luma naman dyan, maraming salamat sa matyagang paghihintay. Eto na tayo ngayon sa ating part 12. Alam nyo naman kung ano ang naging problema, so hindi ko na ipapaliwanag pa. Simulan na natin. Let's go! Makalipas ang ilang buwan matapos ang laban na naganap sa Hope Hill, nagharap si Tsukasa at Fujio sa isang underpass nang biglang sinabi ni Fujio na, "Bakit ka binigyan ng cookies ng isang magandang babae?" Tama ka dyan, dagdag naman ni Jamuo. At napaka-cute niya. Kitang-kita yon ng dalawa kong mata. Dagdag pa ni Fujio, "Kung hindi ako nagkakamali, noong isang araw ay tinawagan ka rin ng isa pang babae. Bakit ba sikat na sikat ka sa mga babaeng hayop ka?" Gigil na sambit naman ni Fujio. "Hindi ko alam. Wala naman akong ginagawa." Sagot naman ni Tsukasa. Sinabi ni Jamuo na, "Nakakainis naman yung sagot na yon." Sinabi naman ni Fujio na, "Sana all pinapansin ng mga babae." Tapos ay nag-emote si Fujio dahil sa inggit. Tapos ay biglang may sumigaw sa may gawing likuran. At sinabi nito na, "Hoy, ikaw ba si Fujio ng Oyahay?" Laban na naman, tanong ni Fujio sa sarili. Sinabi ni Tsukasa kay Fujio na, "Sikat ka rin naman pala eh. Ano pa nga ba magagawa ko?" Sagot naman ni Fujio, "Mas payat pa pala to sa inaakala ko." Sinabi naman ng lalaki. Tapos ay nagtawanan ng mga ito. Sinabi ni Jamuo na, "May naghahamon na naman ng away at ito ang nangyari." I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta... Sinabi ni Fujio na, "Ulitin mo nga yung sinabi mo." Tapos ay humingi ng pasensya ang maangas na naghamon sa kanya. Matapos pabagsakin ni Fujio ang mga kalaban, nag-aya namang kumain si Tsukasa. "Oo nga," sagot naman ni Jamuo. Sinabi ni Fujio na, "Pasensya na muna dahil may lakad kami ng mga kaibigan ko. Pupunta kami kung saan namin ibinaon ang mga time capsule 10 taon nang nakakalipas. At ang araw na ito ay ang araw kung kailan namin ito babalikan. At kaarawan din ngayon ni Seiji. Yung mga kababata mo ba?" Tanong naman ni Tsukasa. "Oo," sagot naman ni Fujio. Subalit hindi pa ako nakakatanggap ng tawag mula sa kanila. Sinabi ni Tsukasa na, ang ibig sabihin niyan, wala ni isa sa kanila ang pupunta. At sumang-ayon naman dito si Jamuo. Sinabi nito na, nakalimutan na nila yun. "Tama kayo dyan," sagot naman ni Fujio. Subalit, paano kung nakumpleto kami? Ang tawag doon ay isang milagro. Sagot naman ni Tsukasa. "Walang duda, isa nga yung milagro." Dagdag naman ni Jamuo. Tapos ay nagpaalam na si Fujio. Habang naglalakad si Fujio, naalala nito ang kanyang mga kaibigan. Dahil hindi na sila nagkita-kitang muli pagkatapos ng naganap na laban sa Hope Hill. Dahil mayroon din silang kani-kanilang pinagkakaabalahan sa buhay. Kahit hindi sila palaging nagsasama-sama, ay buo pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ang Orochi Brothers na si Masaya at Shinya ay abala sa pagtatrabaho. Nang kakain na sila, ay nagulat ang mga kasamahan nila dahil sa sobrang dami ng baon ni Shinya. Sinabi ni Shinya na, "Hinahanda ito ng girlfriend ko para sa akin. Kung gaano karami ang kinakain ni Madoka, ay ganun din ang inihahanda nito para kay Shinya." Samantalang si Masaya naman ay nagtsatsaga sa kanyang baon. Sinabi ng mga kasamahan nito na, "Bakit yan ang kinakain mo? Hindi ka naman lalakas dyan." Subalit, masaya naman ito. Si Arata naman ay abala din sa pagtatrabaho at nagkaroon na rin ito ng bagong kaibigan. Sinabi nito na, "Alam mo ba na hindi ka nababagay dito sa trabaho natin? Bakit hindi mo subukang maghanap ng ibang trabaho na mas babagay sa'yo? Naniniwala ako na magkakaroon ka ng mas magandang hinaharap." Si Seiji naman ay isang part-time student at nagtatrabaho ito bilang salesman sa isang supermarket. Kagaya ni Arata, naging kaibigan din ni Seiji ang mga katrabaho niya. Tapos ay biglang natuwa ang mga katrabaho nito dahil nalaman nila na si Seiji ay ang number 1 sa kanilang eskwelahan. Nang makarating si Fujio sa Hope Hill ay naalala nito noong mga bata pa sila at sa kabila ng gusaling ito ay ang tinitirahan ni Tsukasa, Tsuji, Shibaman, Kiyoshi, Yasushi at Jamuo. Kalaro din sila ni Fujio noong mga bata pa sila. Subalit mas madalas nitong kasama ang 6 na kaibigan niya. Pagdating ni Fujio sa dambana, inabutan na nito ang Orochi Brothers at ang mabunganga na si Madoka. Tapos ay dumating naman si Seiji at Arata. At dito ay nakumpleto ang 6 na magkakaibigan. Sa isip ni Fujio, sinabi nito na, "Tsukasa, Jamuo, ito yung sinasabi niyong milagro." At sabay-sabay nilang binati si Seiji ng maligayang kaarawan. Tapos ay sinimulan na nilang hukayin
ang mga pangarap na isinulat nila 10 taon nang nakakalipas. Nang basahin nila ang mga isinulat nila dito, ang pangarap ni Seiji ay maging isang pulis kagaya ng kanyang ama. Si Madoka naman ay maging sikat na clarinet player. Si Shinya naman ay magkaroon ng mabuting asawa. Si Fujio naman ay maging trabahador at tagapagligtas ng mundo. Si Masaya naman ay balak nitong sakupin ang mundo. At si Arata naman ay maging number 1 na cook sa buong mundo. Masayang nagkwentuhan ang 6 na magkakaibigan. At sa kabilang banda naman, ang mga estudyanteng ito ay ginugulpi ng isang lalaki. Tapos ay sinabi nito na, "Taga-Oyahay ba kayo?" "Hindi kami taga-Oyahay," sagot naman nito. Tapos ay nagalit ito at nilapitan niya ang lalaki. At sinabi nito na, "Kilala mo ba si Fujio?" "Hindi ko siya kilala," sagot naman nito. Ang lalaking naghahanap kay Fujio ay si Motoaki Sakata. "Bakit ganito?" tanong nito sa sarili. "Sa pagkakaalam ko ay sikat si Fujio sa lugar na to." Tapos ay naglabas ng patalim ang lalaki at sinabi nito na, "Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo." Tapos ay natuwa si Motoaki at ginanahan ito. Medyo may pagka-weirdo ang kilos ng lalaking ito. At sinabi nito na, "Sige, saksakin mo ko." At paulit-ulit niya itong hinahamon. Tapos ay bigla na lang itong nagalit. Natakot ang lalaki kaya tumakbo ito. At dahil dito ay parang nabadtrip si Motoaki at parang nasisiraan ng ulo. Nasaan na kaya si Fujio? Tanong nito sa sarili. Sa kabilang banda naman, pauwi na ang 6 na magkakaibigan. Tinanong ni Arata kung ibinenta ba ng Orochi Brothers ang kanilang mga motorsiklo dahil naglalakad na lang din ang dalawang ito. Sinabi ni Masaya na, "Oo, at ginamit namin ito para sa bahay." Tapos ay humingi ng pasensya si Arata dahil ang akala nito ay siya ang may kasalanan. Dahil ibinigay nila sa kanya ang lahat ng ipon nila para makatulong sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sinabi ni Masaya na, "Huwag kang mag-alala dahil hindi naman yun ang dahilan. Gusto lang talaga naming magkaroon ng sariling bahay. Kaya namin ibinenta ang aming mga motorsiklo. At wala ka namang kasalanan sa bagay na yon." Bago sila tuluyang maghiwalay ng daan pa uwi, inasar pa ni Fujio si Madoka. Tapos ay sinabi ni Seiji na, "Hindi ako makapaniwala na magiging magjowa si Madoka at Shinya." "Tama ka dyan," sagot naman ni Fujio. Pagkatapos magkamustahan ng dalawa, ay naghiwalay na ito ng daan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon pagsapit ng gabi, ay nabangga si Seiji ng isang sasakyan. Sa kasamaang palad, medyo malala ang lagay nito. Isang araw, nang agaw na naman ng bisikleta si Fujio. Loko talaga. Sa kabilang banda naman, nag-uusap-usap ang mga magkakasama sa trabaho para sa isang pagtatanghal. Taon-taon ay ginagawa nila ito para sa mga kabataan dahil ito ang gusto ng ama ni Seki at nagbili nito na magsimula na silang mag-ensayo sa susunod na linggo. Kasabay nito, inaya naman si Arata ng kasamahan nito para kumain. Habang kumakain sila, nagulat si Arata nang matikman niya ang pagkain na hinapag sa kanila dahil pamilyar sa kanya ang lasa nito. At dahil doon ay hindi na ito nakapagsalita dahil bigla nitong naalala na ito yung parehong lasa ng kinakain niya noong bata pa siya. Inakala ng tindera na hindi ito nagustuhan ni Arata kaya naman nagtanong ito. Nang mahimasmasan si Arata, sinabi nito na, "Sobrang sarap po ng pagkain nyo." At natuwa naman ang tindera. Tapos ay sinabi ni Arata kung ano ang sangkap ng pagkain na to. Sinabi ng tindera na, "May alam ka pala sa pagluluto." At maging ang katrabaho nito ay napahanga din. At napatingin ang kusinero sa mga sinabi ni Arata. Sa tindahan naman ni Grand Masada ay magkakasama sina Jamuo, Shibaman at Chuji. Tapos ay dumating sina Fujio kasama si Tsukasa. At sinabi nito na, "Bihira ko kayong makita dito ah." Sinabi ni Tsukasa na, "Kumusta na si Todoroki?" Sinabi ni Chuji na, "Nagpunta siya sa dagat." Kung hindi nyo nalalaman, mahilig mamingwit ng isda si Todoroki, dagdag naman ni Shibaman. "Talaga ba?" tanong naman ni Fujio habang tumatawa ito. Tapos ay tinanong ni Tsukasa kung bakit bumisita sina Chuji at Shibaman. Sinabi ni Chuji na, "Natatandaan nyo pa ba ang pangalang Motoaki?" Tapos ay nag-isip ang mga ito. Tapos ay bigla itong naalala ni Jamuo. Sinabi ni Jamuo na, "Siya yung nananakal sa akin noon, si Motoaki Sakata." "Yun nga," sagot naman ni Chuji. At naalala na din ito ni Fujio. Sinabi ni Chuji na, "Yun yung palaging naghahanap ng gulo, di ba?" Tapos ay tinanong ni Jamuo kung ano ang meron kay Motoaki. Sinabi ni Shibaman kay Fujio na, "Ayon sa bali-balita, hinahanap ka niya." "Bakit ako?" gulat na tanong naman ni Fujio. Sinabi ni Tsukasa na, "Kagaya ng dati, sikat ka talaga." Tapos ay natahimik si Fujio dahil iniisip nito kung bakit siya hinahanap ni Motoaki. Sa kabilang banda naman, nagpapakyut si Masaya sa isang babae. Kaya naman pala palaging roll cake ang kinakain nito. Ang babaeng ito ay si Ichikawa Maho. Pamangkin siya ng may-ari ng tindahan na to. Habang kinikilig si Masaya, pinagmamasdan naman siya ni Shinya mula sa labas. Sinabi nito na, "Kaya pala
Ngayon, alam ko na, si Arata naman ay muling bumalik sa restaurant kung saan sila kumain ng kasamahan niya. Pagkatapos kumain, sinabi nito sa kusinero na ang bagay na ito ay natutunan ko mula sa aking mga magulang nung bata pa ako. Sa hindi malamang dahilan, nagulat ang kusinero dahil dito. Tapos ay nagpaalam na si Arata dahil papasok pa ito sa trabaho. Sa bahay naman ng Orochi Brothers, masayang kumakain ng mga ito kasama si Madoka at ang dami ng naipon na roll cake ni Masaya. Sa parehong gabi, ay bumalik si Arata sa restaurant na pinagkakainan niya. Sinabi ng babaeng namamahala na, pasensya na pero sarado na kami. Tapos ay yumuko si Arata. Sinabi nito na, nakikiusap po ako. Gusto ko pong magtrabaho dito sa restaurant nyo. Nagulat ang mag-asawa dahil dito. Sinabi ng lalaki na, kagaya ng nakikita mo, maliit lang ang restaurant na to. Hindi ka namin mabibigyan ng magandang sweldo. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang po sa akin yun, sagot naman ni Arata. Hindi lang naman po trabaho ang gusto ko dito. Gusto ko rin pong maging estudyante sa pagluluto dahil pangarap kong maging master cook. Sinabi ng babae na, ikaw si Maikawa Arata, hindi ba? Ako nga po, sagot naman nito. Tapos ay sinabi ng lalaki na, bukas, pwede ka nang magsimula. Sobrang natuwa si Arata dahil dito. Sa parehong gabi, naglalakad si Madoka pa uwi galing sa bahay ng Orochi Brothers nang makita siya ni Fujio. Nang magkalapit ang dalawa, ay napingot si Fujio dahil tinawag niya itong Doka. Tapos ay napagkwentuhan nila ang balak na pagsali ni Madoka sa clarinet competition. Nang maghihiwalay na ang dalawa, naalala ni Fujio na malapit lang dito ang pinagtatrabahuhan ni Seiji. Nang makarating ito sa pinagtatrabahuhan ni Seiji, dito ay nalaman niya na naaksidente pala ito. Nang malaman ni Fujio kung saang ospital ito naroon, dali-dali itong nagpunta. Nang makarating ito sa ospital, hinarang ito ng gwardya dahil hindi na ito ang oras ng pagbisita. Subalit, nagpumilit pa rin si Fujio. Tapos ay biglang dumating ang pinsan ni Seiji, siya si Nami. Kaya tumigil na ito. Sinabi ni Nami na wala naman sa panganib ang buhay ni Seiji. Dahil dito, lumuwag ang pakiramdam ni Fujio. Tapos ay nakiusap si Nami na isikreto muna nila ito dahil ayaw ni Nami na mag-alala ang nanay ni Seiji. Hindi muna nila ito ipapaalam kahit kanino hanggang sa magising ito. Magmula nang maaksidente si Seiji ay palaging balisa si Fujio dahil nag-aalala ito. Tapos ay dumating si Tsukasa. Sinabi nito na medyo kakaiba ka ngayon. Ano ba ang nangyari? Wala ito, sagot naman ni Fujio. Tapos ay biglang dumating si Motoaki at sinabi nito na, sa wakas, nakita rin kita. Nandito rin pala si Tsukasa. Dagdag pa nito. Sinabi ni Tsukasa na, ikaw si Sakata Motoaki, hindi ba? Tama ka dyan, sagot naman nito. Sinabi nito kay Fujio na, natatandaan mo pa ba ako? Ako yung laging natatalo sa'yo nung mga bata pa tayo. Sinabi mo sa akin noon na kapag gusto ko ng laban, puntahan lang kita at lalabanan mo ako. Dagdag pa nito, pasensya na sa matagal na paghihintay. Ano? Tara na, sinabi ni Fujio na, sa ngayon, wala akong ganang makipaglaban sa'yo. Tapos ay tinulak niya si Motoaki at umalis na ito. Dahil dito ay parang nabubuang na naman si Motoaki. Si Arata naman ay nagsimula na sa kanyang bagong trabaho. Si Masaya naman, nakita niya si Ichikawa na kinukulit ito ng isang lalaki para sa isang date. Tapos ay nakita nila si Masaya. Nang lumapit ito, nagtatampo si Ichikawa dahil hindi siya tinulungan ni Masaya. Sinabi ni Ichikawa na, dati mo naman akong tinutulungan, di ba? Akala ko kasi kaibigan mo siya, sagot naman ni Masaya. Sinabi ni Ichikawa na, gusto ko lang naman na ipagtanggol mo ko. Tapos ay umalis na ito. Sa trabaho naman ni Arata, nalaman nito na ang kanyang ama at ang kanyang amo ay matalik na magkaibigan. At ang mga hinahain nila dito ay recipe ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman, may naguutos pala sa lalaking ito para pilitin si Ichikawa sa hindi pa malamang dahilan. Bumalik ang lalaking ito para muling pilitin si Ichikawa. Subalit kagaya ng dati ay tinanggihan pa rin siya nito. Dahil dito ay sinubukan siyang pwersahin ng lalaki. Subalit biglang dumating si Masaya at sinabi nito na, tinanggihan ka na niya, hindi ba? Bakit namimilit ka pa? At ito ang nangyari. Call me a god. Call me a god. Pinaglaruan lang ito ni Masaya at sinabi nito na, kapag nagpakita ka pa ulit kay Ichikawa, tatawagin ko ang lahat ng construction worker para bugbugin ka. Tapos ay umalis na ito. At dahil dito, natuwa si Ichikawa at nagpasalamat. Dagdag pa nito, protektahan mo sana ako palagi sa susunod. At sumang-ayon naman si Masaya. Si Madoka naman ay patuloy lang sa pag-iensayo para sa clarinet competition. Sa kabilang banda naman, nangangalap ng impormasyon tungkol kay Motoaki, sina Chuji, Shibaman at Tsukasa. Si Motoaki ay kasalukuyang nagtatrabaho sa dating pinagtatrabahuhan ni Arata. Sinabi ni Chuji na, ayon sa nabalitaan ko,
Si Motoaki ay dumadanas ngayon ng matinding kalungkutan dahil ang mga magulang nito ay pumanaw na pareho. Samantala, magandang balita naman ang nasagap ni Fujio mula kay Nami dahil nagising na si Seiji. Pagsapit ng gabi, tinutulungan ni Fujio ang kanyang ina na buksan ang pinto dahil nalaki to at naiwan ang susi sa loob. Tapos ay dumating si Arata at nagpaalam muna si Fujio na lalabas muna sila sandali. Tapos ay kinuha ng nanay ni Fujio ang ginagamit nitong pambukas at one click lang ito sa kanya. Ikinwento ni Arata kay Fujio ang tungkol sa bago nitong trabaho at tuparin ang pangarap nito na maging mahusay na chef kagaya ng kanyang ama. At sinabi ni Arata na tungkol sa pangarap mo sa Oyahay, kaya masama man yan o mabuti sa mata ng iba, ituloy mo lang kung yan ang pangarap mo. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Hindi sinabi ni Fujio ang tungkol kay Seiji dahil ayaw nitong sirain ang magandang aura ni Arata. Kinabukasan, bumalik na ang pagiging masayahin ni Fujio dahil ligtas na si Seiji. Sa kabilang banda naman, binubugbog si Motoaki ng mga hindi kilalang kalalakihan dahil ito sa pagkakautang ng kanyang yumaong mga magulang. Dahil dito, hindi na malaman ni Motoaki kung ano ang gagawin niya dahil kaliwat kanan ang mga naniningil sa kanya at maging ang trabaho nito ay naaapektuhan na din. Ang pamilya ni Motoaki ay nabansagan bilang pamilya ng mga magnanakaw. At malaki ang naging epekto nito kay Motoaki. Kaya mula pagkabata hanggang sa paglaki ay iniiwasan siya ng mga nakakakilala sa kanila. Sa tuwing nawawala ito sa sarili, nababaling ang atensyon nito sa paghahanap kay Fujio dahil gustong gusto niya itong makalaban. Subalit dahil ayaw siyang harapin ni Fujio, naisip nito na daanin ito sa pwersahan. Sa pinagtatrabahuhan naman ni Arata, may pumasok na isang estudyante tapos ay kumuha ito ng pera. Nang lalapitan ito ni Arata para pigilan, inawat siya ng kanyang amo at sinabi nito na siya ang anak ko, siya si Tayo. Sinabi nito kay Arata na may pagkamatigas ang ulo ng kanyang anak at mali ang pagpapalaki nila dito. Kaya ginagawa nito ano man ang naisin niya. Sa kabilang banda naman, habang naglalakad si Masaya kasama si Ichikawa, hinarang sila ng mga hindi kilalang kalalakihan at ang pakay ng mga ito ay si Ichikawa at ito ang nangyari. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. Sinabi ng isa sa mga ito kay Ichikawa na ang kailangan mo lang namang gawin ay sumama sa amin. Narinig ito ni Masaya at dahil dito ay lalo itong nagalit. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. Nang hindi sila umubra kay Masaya, nagtakbuhan ang mga ito. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Ichikawa. Ang akala ni Masaya ay nakikipagkamay ito. Ang hindi niya alam, itinuturo ni Ichikawa ang nakasaksak sa kanyang tagiliran. Hinimatay si Masaya nang makita niya ito. Sa kabilang banda naman, habang magkasama si Madoka at si Shinya, tumawag ang nanay nito at ibinalita nito ang nangyari kay Masaya. Kaya naman dali-dali silang nagtungo sa ospital. Nang makarating sila sa kwarto, tinanong ni Shinya kung nasaan ang kasama nitong babae. Sinabi ng nanay nito na nasa police station pa rin siya hanggang ngayon. Tinulungan siya ni Shinya kaya nangyari ito. At walang kasalanan dito ang babae. Dagdag pa nito, kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Sinabi naman ni Madoka na wag mong sabihin gaganti ka. Hindi ko gagawin yon, sagot naman ni Shinya. Sigurado ka? Tanong naman ni Madoka. Subalit, iniba ni Shinya ang usapan. Alam na. Habang naglalakad si Madoka at ang nanay ni Masaya, nakasalubong nila si Ichikawa. Bumalik ito dahil nag-aalala ito kay Masaya. Humingi ito ng pasensya dahil sinisisi nito ang kanyang sarili. Sinabi ng nanay ni Masaya na wala ka naman kasalanan kaya wag mo nang isipin yon. Tapos ay pinakilala nito si Madoka at naging maayos naman ang lahat. Sa kabilang banda naman, habang nasa dambana si Jamuo, ay biglang dumating si Motoaki at masayang binati nito si Jamuo. Sinabi nito na, matagal din tayong hindi nagkita. Mahilig ka pa rin bang kumain ng jambans? Tapos ay tumawa si Jamuo at sinabi nito na, hanggang ngayon, kumakain pa rin ako nito. Tapos ay biglang nag-iba ang aura ni Motoaki at napansin ni Jamuo na may daladala itong tubo. Sinabi nito na, palagi ka bang may dalang ganyan? Sinabi naman ni Motoaki na, nung mga bata pa tayo, palaging dumadating si Fujio para tulungan ka sa tuwing sinasaktan kita. Dagdag pa nito, kung hindi ko gagawin yun, hindi ako lalabanan ni Fujio. Dahil sa narinig ni Jamuo, nagsimula na itong matakot at ito ang nangyari. Tapos ay biglang dumating si Tsukasa. Subalit, huli na ang lahat. Inabutan niya na si Jamuo na nakahandusay. At kagad naman itong ibinalita ni Tsukasa kay Fujio. Nang makarating si Fujio sa kinaroroonan ni Tsukasa, sinabi nito na, si Motoaki ba ang may kagagawan nito? Oo, sagot naman ni Tsukasa. Tapos ay nagmadaling umalis si Fujio para gumanti. Subalit pinigilan siya ni Tsukasa. Sinabi nito na, alam ko kung nasaan siya. Subalit pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Sinabi ni Tsukasa ang tungkol sa kalagayan ni Motoaki. Dagdag pa nito, baka namimiss niya lang tayo.
at kailangan niya ng kaibigan na makakaramay. Sa kabilang banda naman, nakita ni Arata ang anak ng kanyang amo na pinamimigay nito ang kanyang pera. Sa kabilang banda naman, nag-usap-usap ang grupo ng mga gumugulo kay Ichikawa tungkol sa nangyari. Sinabi ng leader nila na, sinaksak mo siya hindi ba? Sinabi naman nito na, hindi naman dapat mangyayari yon. Subalit masyado siyang malakas. Sinabi naman ng isa pa na, hindi ko inakala na ganun siya kalakas. Natakot ako. Tapos ay tinanong ng leader nila kung ano ang pangalan nito. Sinabi nito na, nag-imbestiga ako tungkol sa kanya. Nailuwa ng leader nila ang iniinom nito. Nang marinig niya ang pangalan ni Orochi Masaya. Orochi Masaya baka mo, paglilinaw nito. Sinabi nito na, ang tatanga nyo, yan ang Orochi Brothers. Subalit, hindi kilala ng dalawa ang Orochi Brothers. Sa takot nito, pinauwi niya kagad ang dalawa. Subalit, nakaabang na pala si Shinya sa labas. At ito ang nangyari. Takot na takot ang leader nila dahil alam nito na Orochi Brothers ang nakabangga nila. They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Tapos ay iniwan ni Shinya ang roll cake para ipabatid na dapat na nilang iwasan si Ichikawa at Masaya. Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman, hinanap ni Fujio si Motowaki sa may dambana. Tapos ay biglaan siyang inatake ni Motowaki. Sinabi nito na, nandito ka na rin sa wakas. Sinabi ba ito ni Tsukasa sa'yo? Oo, sagot naman ni Fujio. Nalaman ko sa kanya na naghihintay ka dito. Sinabi ni Motowaki na, pasensya na kung medyo napasobra ako sa pananakit kay Jamuo. Siguro naman, hindi mo na ako babaliwalain ngayon. Paano ko naman babaliwalain ang ginawa mo? Sagot naman ni Fujio. At ito ang nangyari. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Nang matalo ni Fujio si Motowaki, inalok niya ito para maging kaibigan dahil na rin sa mga nalaman nito mula kay Tsukasa. At dahil dito, panibagong pagkakaibigan na naman ang nabuo. Sa parehong araw, si Madoka ang nanalo sa clarinet competition. Kaya naman nag-celebrate sila sa bahay ng Orochi Brothers. Sinabi ni Masaya na, gumanti ka no. Sinabi naman ni Shinya na, huwag kang maingay. Ako yung klase ng kapatid na ipaghihiganti ka. Masama man ito o mabuti, wala akong pakialam. Yun ang prinsipyo ko. Sa kabilang banda naman, sinalubong ni Arata ang anak ng kanyang amo. Tapos ay sinampal niya ito. Dahil ito sa kanyang mga hindi magandang gawain. Matapos siyang sampalin ni Arata, tumakbo ang mga tinuturing nitong kaibigan. Tapos ay sinama ito ni Arata sa tindahan ni Grand Masada at pinangaralan niya ito. Tinanong niya ito kung alin ba ang mas masakit, yung sinampal ba kita o yung iniwan ka ng mga kaibigan mo. Tapos ay kinuwento ni Arata ang mga kaibigan niya mula sa pagkabata hanggang sa ngayon at kung gaano katibay at katotoo ang pagkakaibigan nila. Dahil dito, natauhan ang anak ng kanyang amo. Sa kabilang banda naman, nakipagkita si Nami kay Fujio at dito ay ibinalita ni Nami na unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni Seiji. Subalit, nawala ang memorya nito. Maging si Nami at Fujio ay hindi nito makilala. Sa kabilang banda naman sa trabaho ni Arata,
Dumating si Tayo. Sinabi ni Arata na, ano ang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pumasok? Sinabi ni Tayo na, pwede ba akong tumulong dito? Hindi mo na kailangan itanong yan, sagot naman ni Arata. Matutuwa ang mga magulang mo kapag nalaman nila ito. Nagbago si Tayo magmula nang pinangaralan siya ni Arata. Tapos ay tinawagan ni Fujio ang mga kaibigan niya para ipaalam ang nangyari kay Seiji. Nang magkita-kita sila, pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin para maibalik ang alaala ni Seiji. Tapos ay naisip ni Arata ay ang panlasa. Araw-araw, binibisita ito ni Fujio para dalhan ito ng pagkain na pamilyar kay Seiji. Isang araw, bumisita sa ospital ang Orochi Brothers na may suot na maskara. Subalit hinarang sila ng guard. Natatawa si Seiji, subalit hindi niya sila makilala. Nang si Arata naman ang bumisita, dinalhan niya ito ng paborito niyang pagkain. Subalit, wala pa rin talaga itong maalala. Tapos ay biglang nagsalita si Ken Katagiri. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung kaibigan ni Genji sa Crow 01 and 2. Nagkataon na naka-hospital din siya dito. Tapos ay nanghingi ito ng pagkain. At hindi lang yun, dinala niya lahat at pinamigay ito sa iba pang mga pasyente. Kahit wala pa ring maalala si Seiji, ay nagpapasalamat pa rin ito sa mga kaibigan niya. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para maibalik ang alaala ni Seiji. Sinabi ni Fujio na kahit ano pa ang nangyari sa'yo, si Seiji ay si Seiji pa rin. Nawala man ang memorya mo, pwede naman tayong magsimula ulit. Nang makalabas si Seiji ng ospital, dinala nila ito sa tindahan ni Gran Masada. Habang kumakain sila, nagtanong si Seiji kung meron ba ditong pipino. Nagulat ang lahat dahil ito ang madalas nilang kainin nung mga bata pa sila. At dahil dito ay nagkaroon sila ng pag-asa. Kasabay nito, kasama ni Chuji at Shibaman, humingi ng patawad si Motowaki kay Jamuo. Nagsumikap si Motowaki para makabayad sa mga pagkakautang nito at ng kanyang mga magulang. At tinulungan din siya ni Chuji at Shibaman. Hindi nila alam, pinagmamasdan pala sila ng dalawang Sano Hoodlum Squad. Ito ay si Chiharu at Tetsu. Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Tapos ay nagdasal at nag-wish ang dalawang ito na sana ay sumikat sila. Nagtatrabaho si Motowaki sa dating pinagtatrabahuhan ni Arata at naging kaibigan din nito ang naging kaibigan ni Arata na si Mr. Zen. At ngayon ay magkakaibigan na silang lahat. At dito na po nagtatapos ang ating part 12 mga bossing. Maraming salamat po sa panonood at special and big shoutout sa mga to. Kay Janry Torrevillas, kay Florilyn Bolivar, at sa New Friends Dance TV, kay Ellen Pangilinan. Ayan, wash out po sa inyong apat. Apat pa lang kasi yung member ko. So ayun, at wash out din sa iba pa. Remind ko lang po yung may mga pangalan lang at yung sumunod lang dun sa instruction ko dun sa part 10 or 11 yata yun lang po ang masya-shoutout. Kung hindi po kayo na-shoutout, baka hindi nyo po sinunod yung instruction ko dun kung paano ma-shoutout. Yung iba naman na kahit sumunod, kung hindi man kayo ma-shoutout, dahil sa sobrang dami, huwag kayong mag-alala, may mga susunod na video pa naman tayo. May chance pa rin, basta tuloy-tuloy lang tayo. Okay, let's go. Shoutout sa mga to. Wash out kay Ram, Moid Ganoy, Rico Recaña, Taloyd Poblete, Josely Abucayon, Cyrus Alaurin, Oliver Fresco, Alan Del Rosario, AMD Betano Baliches Business Owner, Alan Del Rosario. Ayun. More power po sa business mo, bossing Alan. Charlie De La Peña from Antipolo City, Santos Lagman Kapitli Family from Capas Tarlac. Aro sigurado ko Kapampangan la rin. Ang po ka rin Tagalubaw, ang pong San Luis. Edo ko balo lagyo mga bossing, iyo kasi legi lagyo ore lagyo yun Ako lami ko Ang po pa'y tan taga Kulatingan, wash out kaya ka boss. Kay Andre San Juan, taga Mabalacat. Aro, Kapampangan niya rin ni Kerakalan. Basahin ko lang to Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Gusto ko lang malaman kung nag-quit na talaga si Murayama. Yes po, nag-quit na po siya. Nakapag-submit na po siya ng papel. Pero, anong malay natin? Shoutout po from Pililla Rizal. Ang tanong, ano ang pangalan mo? Yun yung sinasabi ko Kaya ilagay niyo yung mga pangalan nyo. O, shoutout daw from Pililla Rizal. Walang pangalan. Hindi po kasi nakalitaw yung pangalan ng iba dito, nakalitaw mga code number lang sila. At kapag nagpapa-shoutout po kayo, please lang, once lang po, once lang. Hindi po pa ulit-ulit sa lahat ng video. Kapag 2 beses, 3 beses ko po nakita, hindi ko na po sina-shoutout. Naguguluhan po kasi ako kung na-shoutout ko na ba yun o hindi. Basta once lang tayo Okay, wash out kay Romy Sambahon. Sambahon ba to? Sambajon. Sambahon siguro. From Parañaque City of Maynila. Watching here from Taiwan. Wash out sa'yo, Akira. Wash out din sa Camo family from Mauban, Quezon, Sitio, Minya. Palagi kami nanonood ng mga video mo. Ayun, maraming salamat sa inyo mga bossing. Sayang hindi ka naglagay ng pangalan. Wash out kay Sean Kyle, kay Clark Kutab, kay Jamiel Abdul Raup, kay Founder Toto ng Kingdom of Bahrain. Wow, mataas dolyares dyan, bossing
Baka naman. Charot. Idol, pa-shoutout ako. Lagi akong nanonood sa'yo sa TV namin. Ganda kasi loads ng recap. Parang movie na. Ang tanong, ano ang pangalan mo? Yan, hindi kasi kayo nakikinig. Hindi nyo tinatapos yung mga video ko. Hindi nyo pinakikinggan yung mga sinasabi ko sa ending. Pagkatapos ng movie, stop nyo na. Kaya hindi nyo alam. So, next time, kapag wala ang pangalan, hindi ko na talaga babanggitin. Wash out kay Bon Andre YT. Kay EJ Rivera, Turla Family, Caber Family, Ann Michelle Caber. Siya si Ann Michelle. Okay, wash out sa'yo Ann Michelle at sa buong pamilya mo. Wash out din mula North Caloocan, Damski Conte. At ganun din kay Warren, kay Jasper Hinayon. Nung di ko pa napanood yung mga video mo, hindi ko maintindihan yung part ng movie na ito ngayon. Alam ko na yung pagkasunod-sunod ng part. Salamat, Lodi. Salamat din po. Wala ka ring pangalan. Salamat, Lods. Kahit hindi ko narinig pangalan ko, importante, kwento mo napakaganda. Naghihintay rin ako sa part 10 at 11. Salamat, Lods. Maririnig mo sana, Lods, yung pangalan mo kung nilagay mo, kaso hindi po nakalagay. Ayan, maraming salamat pa rin sa'yo, bossing. Next time, lagay nyo yung pangalan nyo. Wash out din kay Mark Aquino, Carl Abisan, taga Zamboanga City. Wash out din kay Miko Binor Said. Ayan, wash out sa'yo. Ito lang daw ang reason kung bakit siya naglo-load. So, kasalanan ko pa, ha? Charot. Kakahintay ko sa part 10, meron na din palang 11. Actually, pareho na silang copyright. Huwag kayong mag-alala, i-re-upload ko yan. Today or bukas. Pa-shoutout, boss. Taga ako Mutarlak. Team Canlas Works TV. Ayan, good luck sa channel nyo, bossing. More power. Kay, wash out kay Daniel Dave Bonyula. Tama ba? Bonyula. At sana, idol, manotis pa-shoutout sa next video, pero walang pangalan. Okay, wash out sa'yo. Wash out kay Yuma Cañete. Ang angas talaga. Nag-e-enjoy talaga ako panoorin kasi malinaw ang pagkakapaliwanag mo. Maraming salamat po, Yuma Cañete. Babae ka po ba o lalaki? Parang pang Japanese yung pangalan. Ganda talaga manood dito. Promise from John Angelo Poniente. Sorry. Wash out kay Gualiza from Leyte at Romblon. Kay Jerry Sabilla, ewan ko kung alin ang tama sa dalawa. Salamat po, boss. Sobrang sarap manood dito sa channel mo mula 1 hanggang 11. Kailan babalik ang sword? Ay, hindi ko po alam pero babalik sila. Antayin natin sila kasi ako nag-aantay din ako. Shower out po, boss. Shower out. Shower out po, boss. Ang angas mo po mag-voice over. Ang gaganda pa ng mga music pag maglalaban na. Actually, nag-i-enjoy din ako sa music. Ang gaganda talaga. Pero yung voiceover ko, nabibwisit ako pag naririnig ko yung boses ko. Unti-unti ko na talaga naiintindihan tong palabas na to. Salamat. At salamat din po sa'yo, bossing. Yes, tama ka, bossing. Kaya pala parang bitin yung part 10. May kasunod na pala agad na upload. Actually, magkasama dapat yan. Kaso, ang tindi po ng copyright, sobrang tagal ng trabaho. Siguro kahit 1 week, 2 weeks, hindi tayo matatapos, hindi ko ma-upload. Kung hindi ko sila pinutol, actually hanggang ngayon, copyrighted pa rin sila. So, i-re-upload ko sila. Na-curious lang po ako bigla ano na kaya nangyari sa Sword. Hindi na po sila nakikita. Kasi po, worst series po ito. Ibang series po ang worst, ibang series ang Sword. Pero nangyayari po sila sabay at the same time. Yun nga lang, hindi po sila sabay mag-release. Pero magkakasama lang din po yan. May kanya-kanyang kwento lang, Worst and Sword. Ang worst, kasama po dyan yung Susuran. Idol, pa-shoutout po from J. Faust. Tama ba? Faust? Nagulat ako, boss. Ang bilis mo mag-release. Tagal nga eh. Sana yung iba di masanay. Baka kasi, tama. Baka kasi mang-bash na naman kung bakit matagal. Mahirap ma-copyright at mag-voiceover mahirap din. Relate ako dyan. Ginawa ko yan nung project namin. Mahirap talaga, boss, nakakapaos tas nabubulol-bulol ka pa. Bossing, ang solid lahat mula part 1 at part 11. Pa-shoutout naman, bossing. Percy Labong from Katbalogan. Ano to? Bicartin. First time ko mabasa yung mga lugar niyo at saka yung pangalan ng iba. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sulit na naman ang paghihintay, Sir Balbas. Waiting ulit sa part 12. Kada episode na nilalabas mo ay isang bote ng Red Doors at 3 stick ng Yossi, sigarilyo. Ang sarap panoorin lalo na at nakasubaybay sa bawat episode. More power po sa page. Sana dumami pa ang subscriber nyo, sir. Salamat po, bossing. Nanonood kasi kami ng mga kawork ko para matuwa din sila. Mitsukoshi V8 Racer Pace 9 Family. Ayan,
Watch out po sa inyo, Michukoshi V8 Racer Phase 9 Family from AS, RJ at Maymay na Lutang. Maymay na Lutang. Oy, Maymay na Lutang. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo, mga bossing ko. Watch out kay Alan Paul Magos from Dulag, Leyte. Watch out sa Kanto Boys CB. Ayan, new po, idol. Nice movie. Boss, for clarification lang. Si Sachio ba yung namatayan ng kapatid? Yung nalumabas sa labanan ng Susuran at Hausen? Dati nila ni Genji yung di... hindi po siya yon. Ang kasabayan po nun sila si Parco sa Parco Endangerer. Sila yung naging kabats nun. Wash out kay Rico ng Sepels. 3 times na ako nagpa-wash out, boss. Ayan, wash out sa'yo, bossing. Rico ng Sepels. Salamat sa walang sawang pag-upload, Lods. Ayan, at maraming salamat din po sa walang sawang panonood. Nanto ko, may 1,000 yung comment. Paano ko magbabasa? Maya-maya putulin ko na tong washout na to. Masyado marami, boss. Aabutin tayo ng 3 oras dito. Yung mga hindi aabutan ng washout, meron pa naman madami pa tayong gagawing video. Malaki pa rin yung chance na ma-washout natin kayo, mga bossing. Kaya wag mawalan ng pag-asa. Kapit lang. Washout kay James M. Cortez, Abner Copita from Western Visayas, Iloilo. Washout kay Eileen Preyor. Connected po ba ang Crow Zero at ang High and Low? Yes po, sa worst series connected po sila. Lately na lang po naging connected dyan, which is sa start po niyan, hindi naman po talaga sila connected. Pero dahil matalino yung mga writer, napag-connecta po nila. Wash out kay Jeffrey Villar Albo. Tama ba? Jeffrey Villar Albo from Kapas Tarlac, Kapampangan ka, Nesoy. Basta Kapampangan, i-comment Mesoy kung nano yan. Wash out Gerald Osenya from Quezon Province. Ang lalayo nyo, mga bossing. Boss, tanong ko lang, ano na una? Kraus Zero o High and Low? Kraus po, wala pa pong zero nun. Kraus pa lang siya. Which is, ang bida is si Harumichi. Boya Harumichi. Siya yung kaisa-isang nakasabay kay Rindaman. Walang natalo sa kanila, tabla lang. Wash out kay Rica Lynn Tenorio. Yan, wash out sa'yo, madam or boss. Ewan ko kung ginamit mo lang yung account ng nanay mo or ate. Kay Marlon Balulot from Maykawayan, Bulacan. Wash out kay Malon Abarquez. Tungkol sa mga nagtatanong tungkol po sa mga nagtatanong ng music kung ano yung title nila. Kapag tumutugtog po sila, lumalabas yung title sa upper left ng video natin. Pa-shoutout Hacienda Balokbok, Vey, Pineda, Porac, Pampanga. Kapampangan niya naman, Soy, sigurado. Wash out kay Jomel Iturriaga ng Infanta, Quezon. Wash out kay Denmark Diaz ng Bulacan. No skip ads. No skip ads tayo, mga lods, para tunay na suporta kay Balbas. Ayan, salamat sa'yo, Crude corn. Hindi ko alam kung paano bigkasin yan. Salamat, boss, sa good quality from Japan. Rodney Kuray. Wash out sa'yo, bossing. Salamat po. At sa mga nagda-download ng video natin, para hindi nyo po ako nasusuportahan sa part na yon. Kung gusto nyo pong suportahan, panoorin nyo po mismo dito sa YouTube channel natin. So, ayun, hanggang dito na lang muna, mga bossing. Kita-kita tayo sa part 13. Yan, doon na magaganap ang mga matinding bakbakan. Okay? Voiceover muna ako ulit at manood lang muna kayo dyan. Yung nawawalang part 10 at part 11, nire-re-upload natin yan. Bye-bye!